bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Tuloy po tayo! Dito pa rin sa ating palatuntunan ang dating daan. Para sa ating mga taga-subaybay at gayon din po. Teka, bago tayo magdire-diretso, ibig muna nating anyayahan si Brother Eli Soriano dito sa ating kalagitnaan. Ito po yung sorpresa para sa lahat. Hindi alam ni Brother Eli nandito tayo, mga kapatid. Kaya mula po doon sa kanyang studio, ay ibig nating imbitahan siya dito para makasama naman natin sa isang tinig ng pagsasaya, tagumpay, mga kapatid. Sige. At pwede ba? Ang mga kasama natin, isama natin si Brother Eli rito para lalo tayong maging masaya, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanya pong mga kabutihan.
po. Habang si Brother Eli po, mga kapatid, ay papunta pa dito. Alam niyo naman, malayo yung ating kabilang studio. Ibig nating makapagpahayag ng ilang mga mensahe ang ating mga kasamang MIC. At yung mga MIC magsasalita dito, ito yung mga lehitimong MIC sa ating kapatiran. Bauna ka na, Brad Danny. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Absent ako doon, dito ako. Binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa 4 na sulok ng bansa. At siguro napapansin nyo, medyo masaya kami rito sapagkat ito po ang ating pinaka-celebration party, kapatid na Josel. Tanda ng ating pagtatagumpay sa ating pakikibaka ng pananampalataya. Yan po ay sa kadahilanan na sa awa at tulong ng Diyos ay napatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kanyang mga ngaral kay Brother Eli na totoo ang kanyang salita, ang kanyang bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Yan nakasulat sa Joel 2:27. Nang bigay ng Panginoong Hesus ang kanyang patutuo sa aklat ng Lucas 21:13 hanggang 15, ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong puso at ang inyong isip. Na wag na munang isipin kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kalit. Yan, nakikita po natin sa ating monitor na masaya kami dito dahil sa, ayan, magandang gabi mga kapatid! Are we on the air? Salamat sa inyo, mga kapatid! Salamat po! Kaya pala kanina, pagpasok ko sa gate, may mga sasakyan doon. Akala ko kung ano yon. Dire-diretso na ako sa studio, mga kapatid. Hindi ko po alam ito. Ano ba to? Paliwanag nyo sa akin, ano to? Ano raw po ito, mga kapatid, sabi ni Brother Eli? Victory Party! Isang pagsasaya ng pagtatagumpay! Saan?
Sa dami po ng ating mga kaaway, mga kapatid, ayan, sa ginagawang pakikipaglaban ni Brother Eli ng ating pananampalatayang tinanggap. Brother Eli, naririto po mga kapatid. At, ayan, they do appreciate ang laban nating ginagawa. Nakikita nila kung paano nagtatagumpay ang gawain sa inyo po pangunguna. Teka kayo Teka kayo, meron lang akong comment. May comment ako. Bakit nakalagay dyan, ingkong? Kasi, yung ingkong, tawag nung mga apo ko sa akin. Yung ingkong, Kapampangan yun. Lolo ang ibig sabihin nun sa Tagalog. May nasalubong akong kapatid doon sa San Fernando. Sabi ba naman sa akin, yung nasalubong ko mahigit 70 years old. Sabi sa akin, Ingkong, ba't nandito ka? Bakit nagka-ingkong-ingkong ako? Ang ingkong lolo. Ayun, ganun po kahulugan na ingkong. Pero salamat sa inyo mga kapatid. Ano? Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos sa kanyang tulong. Alam nyo, lahat ng klaseng paninira ay ginagawa ng Iglesia ni Manalo para ibagsak ako. Mga kapatid, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sa korte, ang pinakamalahuli ngayon, yung comics. Nabasa nyo na ba yung comics? Luko-luko may gawa nun. Si Raulo. Ngayon, ang may gawa nun, MIC raw. MIC. Sabi sa akin ni kapatid na Josel, naririto raw lahat ngayon ng MIC. Kaya mga kapatid, at pati yung nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, ipakikita namin lahat sa inyo ang MIC namin ngayon. At yung hindi nyo makikita rito ngayon, at magsasabing sila MIC, mga sira ang kukote nun, mga impostor yun. Yan. Eto, ang sabi ni Bularan na sinungaling, ang sabi ni Paul na manindirampuri, at ni Michael na dalahira, at saka ni Ramil na sinungaling. Yan. Yung mga ministro ni Manalo na lahat ay sinungaling. Ang sabi, MIC raw natin na nagsusupply sa kanila nung pornographic information nila. Yan. Naririto po lahat ngayon ng MIC. Ang hindi nyo makikita rito, hindi MIC. Naririto po ang katulong ng pangangasiwa sa buong mundo. Naririto silang lahat. Kaya, yung wala rito, of course, meron tayong mga MIC na naalis. No? It's either sinuspinde o inalisan ng tungkulin kahit hindi suspendido dahil sa iba't ibang kadahilanan. Merong nag-asawa ng walang pahintulot. No?
Pinatunayan niya na gusto niyang iwan ang kanyang tungkulin. Mag-asawa siya, hindi ko pa siya pinapayagan, nag-asawa na siya. Natural. Para bang pinatunayan niya sa akin, mas mahal niya yung mapapangasawa niya kaysa sa tungkulin niya. Hindi ba ganun yun? Pinatigil ko. Huwag naman magdaramdam at alam kong mabait naman tao yon. Si kapatid na Lito Quezon. I hope naririto siya ngayon. Andiyan ka ba, kapatid na Lito? Dating MIC yan ng Pampanga. Meron pang isang MIC, naging dating MIC ng Bulacan, si kapatid na Robin Salonga. Dahil merong mga naging reklamo ang mga kapatid sa kanyang pamamahala, pinatigil ko siya. Pero naririyan siya. Pero hindi na siya ngayon MIC, mga kapatid. Si kapatid na... Sino pa? Rudy Alamares. Sabi niya, mag-aasawa na raw siya. Ayoko pa siyang payagan. Pinilit niya yung kanya. Pinatutunayan niya sa akin na mahal niya talaga yung babae. And that's right. Tama naman yun. Mag-aasawa siya, dapat mahal niya. O di, nag-asawa siya. Pero hindi ko na siya ginawang MIC. Dahil sinunod niya ang gusto niya. Meron ako kasing sinusunod na pamantayan, mga kapatid, ng pagtitiwala sa tungkulin ng isang tao. Si kapatid na Rico Fernandez, dati ring MIC yun. Nangangasiwa yun ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa papeles. Pero nag-asawa na siya at nakadalawa na ng anak. Sabi ko, mahihirapan ito pagka magpapatuloy ito. Dahil may dalawa na siyang anak, may pananagutan na siya sa buhay. Kaya pinahinto ko siya. At siya naman ang kusa niyang huminto na nung bandang huli. Yan. Kaya wala na po tayong MIC na dapat makilala. Hindi na kasi MIC yung mga huminto na. Ang MIC ngayon ay naririto. Mas magaganda ang bihis nila kaysa sa akin. Yan. Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si Brad Sani nasa gate. Eto, kumpleto pala ang MIC sa buong mundo. Kaya ko po sinabi sa buong mundo, si kapatid na Mel ang MIC ng foreign mission. Siya po ang responsible ng pagdadala ng broadcast sa internet, sa iba't ibang bansa sa mundo, at pagpapadala ng mga tapes sa misyon sa buong mundo. Kaya kumpleto po, narito lahat ang MIC. Pagsasalitain nating isa-isa kung sino sa kanila ang tik-tik ng iglesia ni Manalo dito sa ating pagsasama-sama. Ayan. Pakinggan nyo sila. Mga kapatid, pakinggan nyo yung mga lehitimong MIC natin. Wala tayong ibang MIC kundi ito, kung mapapakinggan nyo. Tignan nyo kung ang sasabihin nila, aaminin nila sa harap nyo na sila ay nagbibigay ng impormasyon kay Bularan. Kung hindi makikita sa kanila at wala sa kanila yung nagbibigay na impormasyon, yung nagsasabing siya raw ay MIC, na ang sabi ng iglesia ni Manalo, yun daw MIC natin na nagpalimbag ng comics, mga sira ang ulo ng maniniwala at pati siya sira rin ang ulo. Yan. Eto, bibigay ko sa inyo ngayon. Umpisahan natin ang MIC nakakasakop ng pinakamalaking dibisyon sa iglesia. Si kapatid na Josel Malyari, ang MIC ng Metro Manila at pinakamalaki sa lahat ng dibisyon sa buong mundo. Pakinggan nyo, si kapatid na Josel. Baka naman siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Bularan. Ay, nako, Michelle.
Kahit konti. Mga kapatid, wala po akong marami sasabihin. Sa harap ninyo, sa harap ng kapwa-tao, sa harap ng Diyos. Mga kapatid, mamamatay po akong nakikipaglaban sa ngalan ng katotohanan, sa pangunguna ni kapatid na Eli Soriano. Mamatay na ako, hindi ako sasama sa iglesia ni Manalo. Siguro mga ano na lang po yan. Mga desperadong mga attempt na lang po nila yan. Pero tayo, ang alam natin, hindi po tayo desperado. Pangako po sa Diyos, mga kapatid. Basta, bibitawan ko po sa inyo yon sa harap ng Diyos, sa harap ng kapatiran at sa lahat ng tao, buong mundo na nakikinig sa internet ngayon. Mamamatay po ako sa panig ng katotohanan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Bigay natin ang MIC na nakakasakop halos sa buong mundo, si kapatid na Mel Magdaraog. Magandang gabi po. Una po sa lahat ng mga kapatid na naririto, gayon din po sa lahat ng mga nakamonitor sa kani-kanyang tahanan. Siguro nakamonitor po ang buong kampo ng Iglesia ni Manalo sa pangunguna nitong mga nasa panel nila. Inuulit ko uli, Paul, Michael, kayo kasi ang nagpaparatang sa amin eh. Sinasabi ninyo na mga MIC ang nag-feed sa inyo ng mga katarantaduhang impormasyon na ginagamit ninyong paninira laban kay kapatid na Soriano. Inuulit ko uli, tarantado na kayo, gago pa kayo. Sinasabi ko sa inyo. Kasi napakalaking kasinungalingan yan, mga kapatid. At sa tulong po ng Diyos, mga kapatid, sana dito na po ako mamatay kung mamamatay man po ako sa tulong ng Diyos. Sa pagsasama-sama nating ito na pinangungunahan ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel na idinadawit nitong mga iglesia ni Manalo na to sa kanilang mga katarantaduhan, sa paniniraan nila. Si kapatid na Daniel kasi, mga kapatid, idinadawit nila sa kanilang mga paninira. May ipiniplay silang boses ni kapatid na Daniel. Si kapatid na Daniel Rason. Sana sport lang ang laban. Huwag kayong bumaba sa ganung klase ng... Huwag niyong isali yung hindi kasali sa laban, ano? Yung mo, reserba yan. Yung hindi pa po namin ipinakikita sa ere, huwag niyong idawit muna. Takot talaga kayo, ano? Kung kayo talagang tapat sa laban, lumaban kayo ng ayon sa itinatadhana ng banal na kasulatan. Paul Guevara, Michael Sandoval, Ramil Parva, Maximo Bularan, at saka Rene Panoncillo. Kung talagang kayo may tapang na taglay, ayon sa Biblia, kahit sino sa inyo hinihintay ni kapatid na Soriano sa laban sa telebisyon. Yabang lang ninyo. Alam nyo kasi, mga kababayan, puro kayabangan itong taglay nitong mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Pagbibintangan nyo kami, sino sa kasama kong MIC ang tumatawag sa inyo, ang nagpipid sa inyo ng katarantaduhang impormasyon? Ba't hindi nyo masabi? O ako, Paul, sige nga, sabihin mo. Ako. Ba't hindi kayo magsalita kung sino, anong pangalan ng kasamahan naming MIC na sinasabi ninyong nagsasalita ng kasiraan? Sabi nyo, kasiraan daw ni kapatid na Soriano. Ay naku, malaking katarantaduhan yan. Tandaan po ninyo, kagaya ng sinasabi ni kapatid na Soriano, kung yung iglesia ni Manalo na yan ninyo,
ang natitira na lang isang iglesia sa mundo, hindi baling hindi na ako mag-iglesia kaysa sumama sa inyo. Yun lang po, mga kapatid. Salamat po. Salamat, kapatid namin. Tawagin naman natin ang MIC ng Cavite, Rizal Region. Si kapatid na Roland Ocampo. Mga kababayan, mga kapatid na narito ngayong gabi sa Apalit, ang una ko pong masasabi, yung panig nila Bulara na yan, nila Paul, ni Michael, ni Rene, yan pong programang Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Manalo. Wala na pong karangalan niya kahit kapiraso, mga kapatid, mga kababayan. Bakit, mga kapatid, mga kababayan? Kasi yung mismong puno nila na si Eranio Manalo, ang sabi niya sa lahat ng kanyang ministro, mga manlulupig, mga nagdaraya sa mga report, kasama ko si Eddie Boy Manalo ron. Si Eduardo Manalo, napapalit kay Eranio Manalo. Bakit? Kasi manggagawa din si Eduardo Manalo Kaya nang sabihin ng tatay niya, lahat ay manlulupig, kasama si Eduardo Manalo na manlulupig. Tama, mga kapatid? Tama, mga kapatid? Dahil kung hindi pala manggagawa si Eduardo Manalo at siya ang papalit kay Eranio Manalo, papaanong mangyayari ang papalit hindi manggagawa? Pero, granting na manggagawa, ano klaseng mga manggagawa yan, mga kapatid? Anong klase? Anong klase? Pagsalitain natin si Eranio kung anong klase yung mga manggagawa. Anong klase? Tanungin natin si Eranio Manalo kung anong klase mga manggagawa meron siya. Gusto yung pagsalitain natin si Manalo, mga kapatid? Nakikinig ba kayo? I hope nakikinig kayo sa buong mundo. Eto, pakinggan nyo ang sabi ni Manalo tungkol sa mga manggagawa niya. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo, hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. Ang tinatamasan niya. Yan ang klase ng manggagawa ni Manalo ayon kay Manalo. Yan, mga kapatid. Kaya, kung sa kanilang programa ay merong ipinakikita di umano at sinasabi na may comics at sa kasama ng comics ay may sulat ng MIC di umano na nagpagawa ng comics, maniniwala po pa kayo dun sa mga sinungaling na yon ayon kay Manalo? Walang matino kahit isa, sabi ni Eranio Manalo. Pati siya nga manggagawa rin nasaktan siya. Dahil hindi man buong-buo na totoo, sabi ni Eranio Manalo, naniniwala siyang totoo. Yung sinasabi ng kapatid. Kaya, hindi tatalab po yan, mga kababayan. Yang paninira nyo na yan kay kapatid na Eli. Dahil alam namin ang kapatid na Eli, mula pa sa umpisa ng aming pagsama sa kanya, 1984 po ako nabautismuhan.
kilala ko po ang pagkatao ng kapatid na Eli. Wala sa masasama na makakaunawa! Yon ang sabi ng Diyos ko. Yun ang sabi ng Diyos namin. Ang Diyos ng Israel na nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan. Wala sa masasama na makakaunawa. Mga kapatid, masama ba ang kapatid na Eli? Bakit? Nakakaunawa ba o hindi ng salita ng Diyos? Oh, Paul, yung bang naunawa mong salita ng Diyos? Naunawa mo ba yun? Yung Roma 16:16? Yung apat na hangin, may nakaunawa ba? Eh mula kay Felix Manalo, walang nakaunawa niyan. Kaya, yung binibintang nila na tsak na hindi totoo at pawang kasinungalingan na MIC daw ang nagpagawa ng comics. Ito po wag mo na lang i-close up. Ito po yung comics Sa harap nyo mga kababayan, ito po, pupunitin ko. Hindi ko bibili ng 10 piso to. Napakasama sa paningin ng Diyos na ang konting sentimo na manggagaling sa karangalan at pagpapagal nyo ay gastusin nyo sa buong kasinungalingan nito na comics. Kaya, ito po mga kababayan, sinasabi ko. Kasi, pagka po, sa halimbawa sa amin, sa mga MIC, may napatay. Baka sabihin nila, pinatayin natin para wala na silang testigo na MIC. Ngayon po, kung ako'y mamamatay mga kapatid, mga kababayan, hindi po ang papatay sa akin ay ang mga kapatid sa panig ni kapatid na Eliseo Soriano. Tandaan nyo yan. Ang sinasabi ko na pwedeng pumatay sa akin ay ang iglesia ng mga mamamatay tao. Kaya, inuunahan ko na po mga kababayan, baka kasi patayin ang isa sa amin at sabihin pinatay na nila ang kanilang testigo na laban dito. Kaya nga magsasalita na ngayon para sabihin nilang, baka sabihin nila, isa sa inyo, testigo nila, pagsalitain natin lahat sila, kapatid. Kaya na po, Ronan. narito po ang aking mga kasama para magsalita po at magpahayag ng kanilang nararamdaman at ng kanilang paninindigan, mga kapatid. Pagsalitain natin naman ang MIC. Ang MIC ng Laguna, Batangas, at Romblon. At siya ring nangangasiwa sa ilang chapters natin sa abroad. Sa particular, sa Singapore, sa Hong Kong, at sa iba't ibang panig ng Asia. Si kapatid na Resty Reyes. Magandang gabi po sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon nating Diyos. Iyong bintang po sa atin ng ating mga kaaway na di umano ay isa sa mga MIC ang nagbibigay ng impormasyon at nagsisilbing tiktik sa loob ng samahan. Masasabi kong yun ay isang napakalaking kasinungalingan. Wala sa hanay ng mga MIC, wala sa hanay ng mga kasama nagagawa ng isang napakagagong hakbang. Napakasamang hakbang. Magtaksil ka sa samahan, magtraidor ka sa tagapagturo mo, maghudas ka sa tagapangasyong pangkalahatan. Napakabigat na kasalanan. Tama na ang mga nakarang hudas. Ako po naniniwala, mga kababayan, mga kapatid, naniniwala ako na yun sinasabi nitong mga taong ito ng tamang daan, kasinungalingan malaki pa sa kapilya nila. Ngayon, hinahamon namin kayo. Kayong nasa tamang daan, Paul Guevara, Michael Sandoval, sabihin ninyo, magtapat kayo sa mga kababayan sa bansang Pilipinas, sa mga tao na kababayan natin. Sino sa amin? Kung talagang lalaki kayo, sabihin ninyo, letrahan ninyo, pangalanan mo.
para makita ng tao kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kami o kayo. Pero, sa sandaling ito, sinasabi ko mga kababayan, ang mga iglesia ni Cristo ni Mr. Manalo, walang gagawin yan, kundi ang manira, kundi ang magsabi ng kasinungalingan. Bakit ako lilipat sa inyo? Ang puno rito matapang, lalaki sa pananampalataya, walang inaatrasan, ba't ako lilipat dyan? Sige nga. Eh yung puno ninyo ayaw humarap. Hindi nga makita sa telebisyon ang mukha niyang puno ninyo eh. Itong aming puno, mula nang ako'y maanib, siya ang nagsasalita. 1989, October 21, ako'y maanib. Mula noon hanggang ngayon, si kapatid na Eli ang nagsasalita. Katulong si kapatid na Daniel. Naniniwala ako, kung ako yung mamatay, dito na ako mamamatay. Salamat, kapatid na Rete. Isunod natin ang tagapangasiwa o MIC, Minister in Charge ng Eastern Visayas, si kapatid na Rodel Mangiliman. Sa lahat po ng mga nakakapanood ngayong gabing ito, mga kababayan, kami po ay naririto upang magsalita sa inyong harapan at patunayan sa inyo na ang bintang ng mga iglesia ni Manalo na di umano ay mayroong MIC sa samahang ito na sumusulat at tumatawag sa kanila. Yan po isang napakalaking kasinungalingan. Yan po isang palatandaang kung katwiran ng pag-uusapan, nauubusan na sila ng katwiran. Kaya kung saan-saan na po nakakarating. Kung napapansin nyo, pati po comics ay kanilang ginagamit na instrumento ng paninira kay kapatid na Soriano. Ito lang po masasabi ko, mga kababayan. Matatalino naman po ang lahat ng nakikinig sa ating programa. Kung gusto nyong matapos ang lahat ng usapang ito, ilabas nyo ang puno nyo. Iharap nyo kay kapatid na Soriano. Huwag nyo itago sa kapilya. Kasi sa hinahaba-haba ng panahon ng kanilang pakikipag-usap kay kapatid na Eli sa TV, mga kapatid, sa kanilang programa, nakakatiyak tayo matagal na ang hamon ng ating panig na ito na lumabas sila para makipaglaban kay kapatid na Eli sa TV. Mga kababayan, matagal na po yan. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas ang kanilang puno. At kung hindi dahil sa ating programa, hindi pa napakinggan ng sambayan ng Pilipino ang tinig ng kanilang punong tagapangasiwa. Pero, ang napakinggan po natin na sinasabi ng kanilang punong tagapangasiwa, ipinakikilalang ang kanyang mga manggagawa ay puro magdaraya at mga sinungaling. Pati siya, dinadaya. Tayo pa po ba hindi dadayain ng mga yan? Kaya ako po, ito masasabi ko, sa nakikita kong katapatan ng kapatid na Soriano at ng kapatid na Daniel, sa pag-akay sa ating pagsasama-sama, sa nakikita kong paninindigan nila sa katotohanan ng kanilang sinasabi, kung sakasakaling mamamatay man ako, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dito na ako sa samahang ito mamamatay, mga kapatid. Bakit ka pupunta? Kung matino isip mo, bakit ka pupunta sa isang iglesyang hindi kayang ipagtanggol ng kanilang puno? Bakit ka pupunta doon? Dito na tayo, mga kapatid. Kaya lahat ng kababayang iglesia ni Kristong nanonood sa gabing ito, dahil ayon po kay Michael, nung ipalabas natin yung tinig ng kanilang punong tagapangasiwa, umusok daw yung kanyang telepono. Marami raw kapatid nila ang tumawag at natutuwa. Napakinggan nila ang tinig ng kanilang punong tagapangasiwa. Kung totoong nakapakinig po kayo, sana naintindihan nyo, napakinggan nyo, na ang manggagawa sa inyong samahan, walang may takot sa Diyos kahit isa. Mga kababayan, yan po ang aking masasabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Puntahan naman natin ang isa pang destino sa Bisaya, si kapatid na Noli Mulero. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa ating programa, lalong-lalo na dyan sa Central Visayas at Western Visayas. Gaya po ng nasabi ng aking mga kasamang MIC, ang lahat na ginagawa ng ating mga kalaban, ginagawa nila para masira si kapatid na Soriano,
sa isang paraan na personal, tanda ng hindi nila kayang ipaglaban sa katwiran ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. Kaya masasabi ko po mula sa aking sarili, Bisayain mo, iho. mga kapatid, sama sa akong giingon, kung ang ilang ginabuhat aron dauton ang among magtutudlo o si Igsoon Soriano personal, timaan kini nga sila desperado na og dili kaya nila ibarog ang ilang pagtuo tungod mga igsoon ug mga higala labi na diha sa Kabisayaan, sa tibuok na Mindanao. Maminaw mo sa gibuhat sa kaaway sa atong magtutudlo nga sa Igsoon Soriano, tungod kay dili sila makahimo sa paglaban og legal na paglaban og maayo nga pakikipaglaban, ilang gihimo ang personal. Pero wa ipik, mga igsoon. Wa! Bakit? Ako ang saksi habang nabubuhay dahil isa rin ako. Mga kapatid, isa rin akong mabango sa ministro ni Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Kabisayaan na matagal nang gustong patayin. Sige, may araw kayo sa aming Panginoong Diyos. Magsusulit kayo. Mapatay nyo man ako. Mapatay nyo man ako, mga kapatid. Mga ministro, lalong-lalo na ikaw, Rizalito Campo, mula sa waray-waray hangtod sa Cebuano, imo akong ginasundan. Sige, pag-abot ni Kristo, tanaw na to kung kinsa karon ang tinood nga lalaki sa atubangan niya. Sige. Kaya, masasabi ko, mga kapatid ng buong tapang, sa pangunguna ni kapatid na Soriano, sa tulong ng Diyos, mula nang pasimula ko itawagin hanggang ngayon, mamamatay ako sa samahang ito. Hindi ako sasama sa iglesia na walang prinsipyo at paninindigan pagdating sa aral. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, sana lahat ng mga Bisaya na nakikinig, panahon na para mubalhin mo, biyaan ninyo ang walay pulos na iglesia. Mga iglesia na dili makabarog sa katarungan o dili may paglaban ang kamatuoran, mao nga ilang ipersonal ang ilang laban. Kaya sa gabing ito, salamat sa Diyos, mga kapatid. At mayroon tayong mga ngaral na kailanman habang may buhay at may lakas, wala sa Kanya ang salitang uurong pagdating sa maginoong paglalaban, lalong-lalo na sa telebisyon na kinatatakutan ng ating mga kalaban na duwag. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga ministro at kasama si Eranio, duwag kayo, ayaw niyong marap ng mabuting pakikipaglaban kay kapatid na Soriano. Sige, hanggang dito muna at magandang gabi sa inyo. Salamat, mga kapatid na Noli. Tawagin natin ang MIC ng Pampanga, si kapatid na Rick Erese. Magandang gabi po sa inyo, mga kababayang nanonood ng ating programa Ang Dating Daan. I've known Brad Eli for the past 23 years. And I have entrusted my soul to his teachings. And because of this, I will never betray him. I will not leave him till the end of my life. With my family, we will back up Brad Eli and his mission to this world. Salamat po. Salamat, kapatid na Rick. Hindi ka ba aalim sa iglesia ni Manalo? Hindi po ako pwedeng sumali ron. Unang-una, sa inyo ko nakilala ang katotohanan. Sa inyo ko nagtitiwala na kayo lang at hindi sila ang pwedeng magdala ng kaligtasan ng kaluluwa ng sino mang tao sa mundo sa panahon ngayon. Dakala salamat. Tawagin natin ang MIC ng Ilocos, si kapatid na Efren Baking. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Ako ay
Hindi ko malaman kung matutuwa ako, magagalit eh. Sabi sa akin nung nag-text, friend, ikaw daw ang traidor. Ba? Ako raw ang traidor. Sabi sa akin. Tapos, sabi raw doon sa programa po nila, manood lang daw ako. Kaya friend Baking, patuloy mo lang ang panunood mo. Ano? Manunood ako sa inyo? Kahit kailan hindi ako nanood, ano? Dahil hindi ako paaakay sa mga nagsusuot ng evening dress sa araw. Hindi ako ganun, ano? Hindi ako tanga dahil namulat na po ang aking mata sa pamamagitan ng pangangaral ni kapatid na Soriano. At hindi rin ako kakain sa tanghali na ginagawa ninyo. Banal na hapunan sa tanghali. Hindi ako tanga na gano'n, paakay sa inyo. Tapos pagbibintangan nyo kami ang nag-supply, nagbibigay sa inyo ng impormasyon, nagbibigay sa inyo ng mga tapes na sa MIC rito, ang naniniktik sa mismong kasama rito, lalo na sa kapatid na Soriano. Yan mga kababayan, ang malaking kasinungaling ang ginagawa nila. Ganito na lang. Patunayan nyo na lang na kayo nga totoo at kayo sa Diyos. Para mapatunayan yan, hindi ba't yan ay dapat gawin natin sa pamamagitan ng paghaharap ng ating mga tagapangasiwa, si kapatid na Soriano at ang inyong tagapangasiwa. Iharap ninyo kahit anong tema gusto nyo, harapin kayo ng kapatid na Soriano. Yan ang dapat nyong gawin. Pero kung sa amin, huwag nyo kaming pagbibintangan. Dahil, ito ang masasabi ko sa inyo, hanggang ako'y mamatay, kasama ng aking pamilya, mananatili ako sa ang dating daan sa pamumuno ni kapatid na Soriano. Magandang gabi po. Salamat sa inyo. Salamat, kapatid na Efren. Tangagin natin ang MIC sa Mindanao area. Isa siya sa MIC sa Mindanao, si kapatid na Danny Tobias. At susunod, yung kanyang kapatid, si kapatid na Danny, kapatid na Ato Tobias. Magandang gabi po sa lahat ng aming pong mga taga-subaybay, nanonood po ng programang Ang Dating Daan. Ang masasabi ko lamang po, buhat nung ako po ay makapakinig kay kapatid na Eli, dito po ako nakaunawa. Dati po akong bulag, mga kababayan, sa katwiran. Pero sa pamagitan po ni kapatid na Eli, siya ang naging kasangkapan ng Diyos upang ako po ay makaunawa ng mga salita ng Diyos. Ito lamang po ang aking pinanghahawakan sa buong buhay ko po. Kung si kapatid ni Eli masama, wala po siyang unawa. Kaya isang bagay na nagpapatibay po sa akin, na anuman po ang mangyari, hanggang sa mamatay po ako, hindi po ako aalis sa pagsasama-samang ito. At kailanman, kahit po, nag-iisa na lamang ang iglesia buot dito sa buong mundo, na ang ito po yung iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, never, hindi po ako lilipat sa inyo. Salamat po. Salamat, kapatid na Danny. Si kapatid na Ato, dalian mo. Ang masasabi ko, mga kapatid, mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, iisa lang ang katotohanan ang nakikilala ko. At ito ang panig na ating po pinagsasama-samahan. Ang lahat ng paninira ng ating mga kaaway, ang mga iglesia ni Manalo, ang paninira nila sa ating kapatid na Eli, hindi tatalab yan. Sapagkat tayo ang saksi. Dati tayo masasama. Subalit, awa ng Diyos, pangalawa sa ating kapatid na Eli, tayong lahat ay nakakita ng katotohanan. Kaya pangako ko sa Diyos, mga kapatid, dito na ako mamamatay sa samahang ito. At kailanman, hindi ko kayang pagtaksilan ang katotohanan ng aking nakilala. At kung sakali, mga kapatid, bago mangyari yan, ihilingin ko sa Diyos, patayin na muna niya ako bago ko pagtaksilan ng katotohanan ng ito. Yan ang aking masasabi sa inyo. At tuwiran ko rin po sasabihin sa inyo, mga kapatid, ang iglesia ni Ginoong Manalo, kahit yan ang kauli-uli ang iglesia sa buong mundo, hindi ako sasama riyan. Baka sakali pa, maawa pa ang Diyos sa akin, maligtas ako, kaysa sumama ako sa iglesyang bulok na yan. Sigurado, sa impyerno, ang dulo
ng lahat ng mga sasama diyan sa iglesyang yan. Hanggang dyan lang po mga kapatid. Maraming salamat, kapatid nato. Puntahan naman natin ang OIC o MIC ng Sambales, si kapatid Naner. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, at sa lahat po ng mga taga-subaybay sa Ang Dating Daan. Yung lahat po na pagpaparatang ng mga iglesia ni Manalo na mga MIC daw po ang nagbibigay sa kanila ng mga ebidensya o kung anumang mga paninira na kanila pong ikinakalat, ito po'y pawang kasinungalingan. Kasi wala na po silang magawa kahit anong pagtatanggol nila doon sa kanilang pananampalatayang bulok, lagi silang bokya, lalo na si Michael. Sapul na sapul lagi si Paul. Laging nawawala ng katwiran si Bularan. Bakit? Dahil wala sa kanilang unawa. Dahil sa Biblia, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng mga unawa. Wala sa iglesia ni Manalo ang tunay na unawa, kundi nasa samahang ito sa pangunguna ni kapatid ni Eli Soriano, mga kapatid. At isa pa na masasabi ko po, mga kababayan, ito ay pananampalataya ko na dala-dala. Napatunayan ko mula sa pagkabata na talagang pinatunayan at ginabayan ng Diyos ang samahang ito. Lahat ng debate na nakaharap ni Brad Eli sa buong Pampanga, saksi ang aking mga mata. Walang dahilan, mga kapatid, na ako'y lalayas pa sa pananampalatayang ito, mga kapatid. Sapagkat marami ng beses, mga kapatid, na pinatunayan ng Diyos na ang bayang ito ay hindi mapapahiya kahit sa anumang labanan, lalo na pagdating sa katwiran. Kaya mga kababayan, lahat po ng paninira na ginagawa ng Iglesia ni Manalo, ito ay gawa-gawa nila sapagkat sila'y anak ng tatay nila, mga kapatid, mga kababayan. Salamat, kapatid Naner. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin natin ang MIC ng... Sino pa ba andyan? Brad Danny Navales, dali. Ng Bulacan. Gandang gabi po. Natutuwa po kami na makapiling kayo lahat, mga kapatid. Gayon din naman ang ating mga taga-subaybay sa radyo, sa telebisyon. Ito pong gabing ito ay parang pagdiriwang bilang pagsasaya ng pagtatagumpay dahil sa malawakang kampanya ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Alam na natin kung sino-sino yan, ay napatutunayan pong palagi yung lagi kong natatandaan na itinuro ng kapatid na Eli Soriano sa Kapitulo 9 ng San Juan. Isang panahon, mayroong bulag na pinagaling ang Panginoon ay hindi natiis ng mga Fariseo na hindi ukil-kilin ito. Ipinatawag yung magulang at nung tumanggi yung magulang, ipinatawag yung mismo yung pinagaling. Talaga ba ang wikang pinagaling ka ng taong ito? Oo, sabi ng bulag. Ang nangyari ay magpasalamat ka ika ay sa Diyos, luwalhatian mo ang Diyos. Masama ang taong ito. Pinatutunayan ng mga Iskriba at Fariseyong kalaban ni Kristo, masama ang taong ito. Convicted agad. Kinokondem nila si Kristo. Ano ang sagot ng bulag? Kung siya'y masama, di ko alam. Iisa ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Ngayon, nakakatuwa pong isipin, pero po nakakapagod din. Alam nyo, yun pong manood ka lang para sumagot, kagaya ng ginagawa po ni Brother Eli. Yung alam mong kasinungalingan, fabricated, masakit po sa kalooban, mapagod. Pero nakakatuwa naman dahil sa ganung paraan, pag sinasagot na ng kapatid na Eli, nalulutang naman talaga yung kinang ng katotohanan. Pero nakakapagod. Ano ang ibig ko po Brother Danny, sandali. Opo. Nakikiusap ako sa SBN 21 at saka sa RMN. Please give us an overtime of 10 minutes. Magbabayad ako ng extra charges. Salamat. Sige, Brother Danny, dalian mo. Opo. Wala na tayong oras. Ngayon, ano po ang sabi nung bulag? Kung siya'y masama, di ko alam. Kung si kapatid na Soriano ay masama, hindi ko alam. Ang alam ko, dati akong bulag sa pananampalataya, ngayon nakakakilala ako ng katwiran. Dahil dyan,
Sa ngalan ng aking buong sambahayan at sa ngalan po ng mga kapatid sa ipinagkatiwalang dibisyon sa akin ng ating tagapangasiwa, kapatid na Elit, kapatid na Daniel, ako po'y nangangako sa harap ng Diyos sa kanila na hindi ako lalaban sa kanila sa katotohanan ito na aking nakilala. Kung magbabalik si Kristo, buhay pa po ako at ako'y kaaawaan, dito po sana ako datnan. At kung ako naman po'y mamamatay, maaaring bukas, kahit kailan, sana dito po ako. Sumpain ng Diyos ang taong magtatalusira sa katotohanan ito. Yan ang atin pong masasabi, mga kapatid. Salamat sa inyo. Magpakatibay kayo, mga kapatid. Ang anumang paninira, walang epekto. Habol ko na lamang po, hindi kami galit dun sa mga panel ng INC. Naaawa po kami. May mga pamilya yon, alam ko na yun ay lalakad sa karsada ang kanilang mga kaibigan, yuko ang ulo. Dahil alam nila na ang kanilang pananampalataya, pagkalaki-laking grupo, hindi kayang manindigan at hindi sila kayang ipagtanggol ng kanilang mga ngaral. Isang sawimpalad na kapalaran ng sino mang taong masasama. Sa punong ang pananampalataya, hindi niya kayang ipagtanggol sa harapan. Lagi siyang nasa likod at mayroon lang mga taga-siwariwa. Awa-awa naman. Si Brother Eli po, mula sa umpisa, nasa frontline siya. Kung may unang babagsak, si kapatid na Soriano sapagkat siya ang nauuna. Sa kanila naman, kung may babagsak, protektado ang kanilang mangangaral. Ang sabi sa Biblia sa Kapitulo 10 ng San Juan, ang mabuting pastor at hindi nagpapaupa, dumadating ang lobo at ipinagmamalasakit ang tupa. Bakit hindi mo ipagmalasakit yung mga iglesia ni Kristong lumipat na dito? Paano ngayon ito? Salamat po! Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat, kapatid na Dani. Tawagin natin si kapatid na Sunny Catan, ang MIC ng LBMR dati. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig at magandang araw po sa buong mundo. Ang masasabi ko lang po tungkol po sa paninira ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ng mga iglesia ng mga bulaan, partikular ang iglesia ni Manalo, ay hindi tatalab sa samaang ito. Especially sa paninira nila kay Kapatid Soriano, naniniwala ako, ito'y walang epekto na ginagamit pa nila ang mga MIC na kung saan daw ay tumatawag sa kanila. Ako po personal naniniwala na ang mga MIC ay intact ang pagsasama-sama at kilala ko po sila personal. At lalo ko pong kilala personal si Kapatid na Eli Soriano na kagaya ng mga ngaral na sinasabi ng Biblia, kagaya ng ating Panginoon Kristo, kagaya ng leader na si Pablo, isang mangangaral na totoo kung magsalita. Pagka nagagalit, sumisigaw. Pag natutuwa, tumatawa. At pagka nalulungkot, marunong ding umiyak. Hindi kagaya ng panel na iglesia ni Manalo, pagka ngumingiti-ngiting aso, pagka kumukumpas, dinomero. At pagka nagsasalita, plastic. Hindi mabanggit yung gago, GI o GA, GO. Yung palang puno, nagsasalita ng napakagago. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, ay hindi tatalab ang paninira nila as long na ang katwiran na itinatatag at natatag sa kapisanan ito, hindi nila matutulan sa pangunan ni Kapatid Soriano, malabo po na merong tumawag o umanib sa inyo na MIC sa kapisanan ito. Malabong-malabo yan. At dineder ko po kayo, wag na diskusyon, magbukas na lang kayo ng telepono sa broadcast nyo live at malalaman nyo kung sinong MIC ang tatawag sa inyo. Palagay ko lahat tatawag, pati na mga kapatid. Pero alam ko, hindi nila gagawin nyo dahil natatakot sila, lalo na pag tumawag si Kapatid na Soriano. Yun po lang masasabi ko. At magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa Diyos. Meron pa ba tayong nakaligtaan, kapatid na Mel? Nakapagsalita na ba lahat? Narito pala! Ang pinakamatandang MIC rito. Si kapatid na Mauricio Bernardo, ang MIC ng Central Division ng Kapatiran. Magandang gabi po sa mga kapatid, sa mga nakikinig at nanonood sa telebisyon. Ako po, bilang matandang kapatid, madami na akong naturuan ng mga manggagawa at ako'y siguro
masasabi nila hindi ako nagturo ng laban sa katwiran. Ang itinuturo ko, yung nasa Biblia. At yun kasi ang paniniwala ang nasa aking puso. Minsan meron ako nadinig na mangaral. Uulitin ka lamang yon. Bagaman siguro, maaaring sinasabi nilang mali ito. Tadtarin man ang aking buto, 10 ng aking balahibo. Bawat isa'y magsasabi, walang ibang totoo kundi Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa mga aral na aking nakilala, wala akong kinilala sa panahong ito. At wala akong kikilalanin habang ako'y nabubuhay, kundi ang ating kasalukuyang mangaral, si kapatid na Soriano. Yan po ay pangako ng aking puso. Kung sakali na darating ang panahon, ako'y makapagliligaw, mabuti pa sa akin ang mamatay na lamang. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat, kapatid na More. Meron pa ba tayo na yun? Ilan na kayo? 14 yan eh. 14 na ba yan, kapatid na Josel? O, ayan. Wala nang MIC, hindi nakakapagsalita, mga kapatid. Para sabihin, may MIC nagpipid sa kanila ng impormasyon ng kababuyan, halatang-halatang iglesyang binaboy ang iglesyang yan. Bakit? Puro kasinungalingan, pababaliktad ng dila, kahapon, yes, ngayon, no, bukas, maybe. Yan ang iglesia ni Manalo. Parang si Michael na Dalahira at parang si Paul na Maninirampuri. Hindi lang tarantado, gago pa, manluloko pa yan si Paul Guevara. Bakit? Biro mo, pinutol yung sinasabi ko tungkol sa pag-asa ng tao. Wala ka ako sa Estrada, wala kay Divinesia, wala kay... Wala akong kani-kaninong tao sa Panginoon. Pinutol yun sa Panginoon at idinuktong. Pag ako naging presidente, pinalilitaw ako. Kundi gago yan si Paul Guevara. Sa harapan ng bayang Pilipino, sinasabi ko, si Paul Guevara, manluloko. Pati miyembro niya niloloko. Sige, Paul! Sige, Manalo! Magdemanda pa kayo lang magdemanda! Ilalabas ko sa korte ang kademonyo ninyo! Sige! Sige! Pabahain nyo na asunto! Sabi nyo, pababahain nyo na asunto! Idemanda mo ko, Paul Guevara! Manluloko ka! Nang putol-putulin mo yung tape ko! Manluloko ka! Hindi lang ang Katoliko niloloko mo, pati asawa mo't anak, niloloko mo at hindi ka taka-taka. Bakit? Ba't hindi ka taka-taka? Ang may sabi na ang mga ministro nila ay manluloko, si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamon kita, patutunayan ko. Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Hinahamon ko si Ranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Kristo, tinatag ng tatay niya, ito totoo. Patutunayan ko sa demonyo ang iglesia yan, ayon sa Biblia. Eto. Para matigil na ito, paninira laban sa kapwa-tao ng mga ministro ni Manalo, haharapin ko kayo sa isang national television. Magbabayad ako ng share, magbayad kayo ng share. Eto, pag hindi ko ginawa ito, mga kapatid, pag pumayag sila at hindi ko ginawa, layasan ninyo ang samahang ito, hindi sa Diyos ito. Yan ang garansya ko sa inyo.
Pagka nangahas si Eranio Manalo na lumitaw, tapos ako umatras, wag na kayong babalik dito. Hindi totoo ito. Pero, hanggang hindi lumalabas si Manalo, napatutunayan ko, yung bintang ninyo ako'y alanganin, kayong lahat mula sa puno hanggang sa huli, puro alanganin. Alanganin. Ha? Mula sa puno ng iglesia ni Manalo hanggang sa lahat ng kanyang ministro, pag hindi kayo lumitaw, tawag nyo sa akin na alanganin, babalik ko sa inyo, kayo ang mga alanganin at binabae. Yan ang masasabi ko. Hanggang dito, maraming salamat. Mga kapatid, maraming salamat. Pinalalakas ng Diyos ang aking kalooban. Sinusuportahan ito ng inyong pagmamalasakit. Salamat sa inyo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang kapatirangan dating daan. Mabuhay kayo, mga kapatid. Salamat sa inyo. Bradley! 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 God Eli! God Eli! God Eli! Yeah, God Eli! Love you, go! Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin sa TV, sa internet, sa radyo. Magkarinigan tayo muli. Bukas, lolobin ng Diyos sa ating palatuntunan ang dating daan. Tayo mga kapatid, hindi pa tapos. Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa! Ang aking reaksyon sa napanood nating video. Pinakikita lamang ni Brad Eli na wala sa MIC niya na babaliktad at sasama sa Iglesia ni Cristo. Nagpapalaganap kasi ng chismis ang Iglesia ni Cristo na may MIC daw na sasama sa kanila dahil daw sa mga katiwalian sa Iglesia. Pero lahat ng mga pinagsasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay pawang mga kasinungalingan lamang. Dahil napapahiya na sila sa hamong debate ni Brad Eli kay Eranio Manalo, o sa mga ministro na bibigyan ng otorisasyon ni Manalo. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay nagre-resort na lang sa mga kasinungalingan at sa character assassination. Kung nagustuhan ninyo ang upload kong video, please like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat sa panonood.